Biglang lumaki ang bibig ng bata, lumitaw ang matutulis na pangil, at ang malambing na mukha ay naging isang nakakatakot na nilalang. Ang iyak ay napalitan ng matinis na halakhak. Akala mo ba sanggol ako? Bulong nito, pero ang boses ay parang maraming sabay-sabay na nagsasalita. Napaatras si Lyra, nanginginig. Tiyanak, mahina niyang sabi, naalala ang kwento ng mga matatanda, mga nilalang na ginagaya ang iyak ng sanggol para makaakit ng biktima. Sinubukan niyang tumakbo, pero parang ang paligid ay umiikot. Naririnig niya ang yapak sa likod niya, mabilis, magaan, pero papalapit ng papalapit. Hindi ka makakatakas, sigaw ng tiyanak. Sa huling lakas niya, naalala ni Lyra ang bilin ng kanyang ina. Kapag may narinig kang sanggol sa gubat, huwag mong susundan. Pumikit siya at nagdasal ng buong puso. Biglang hamangin ng malakas. Tumahimik ang paligid. Pagdilat niya, wala na ang tiyanak. Wala na rin ang kagubatan, nasa gilid na siya ulit ng baryo, ligtas pero nanginginig. Mula noon, hindi na siya lumabas tuwing gabi. At kapag may naririnig siyang iyak ng sanggol sa dilim, tinatakpan niya ang kanyang tenga, dahil alam na niya, hindi lahat ng umiiyak ay dapat tulungan.